Isang netizen na naman ngayon ang nag-post patungkol sa pagkawala ni Catherine Camilon, ang beauty queen contestant at teacher sa Batangas. Ayon sa kanya naging vision, nakita daw niya si Catherine na buhay pa at dinala ito sa isang lumang warehouse. Narito ang post ng Glory page. #Catherine Camilon. Actually, nagkaroon din ako ng vision sa kanya noong December 6. Sa madilim na lugar siya na umiiyak. Kita ko yung makapal na lipstick niya na red. Basang-basa siya dahil basa yung damit niya, pati mahabang buhok niya. Di ko alam dahil ba sa ulan kaya basang-basa siya, o dahil binubuhusan siya ng tubig. Pinaglalaruan ba? May nasensa kong panghahalay na ginawa sa kanya. Yung damit niya is parang Lady Sandoy style na color black o dark blue. Yung parang panloob na damit na pwede ding pambahay. Tapos naka-short. Yung panloob na pambabae, yung tela na short o bikini short. Parang color black yung kulay. Parang terno siya sa Lady Sando na panloob niya. Di siya nakapantalon nang nakita ko sa vision ko. Umiiyak na papigil ang iyak. Dahil siguro di pwedeng umiyak. Ganon yung nakita ko sa vision ko. Takot na takot. Nakaupo siya na magkadikit mga legs niya. Kaya naisip ko, bakit kaya ipinakita sa akin yun? At noong 8:59 PM December 7, nakakita ako ng malaking warehouse. Napapaligiran ng mga pader. May gate na binubuksan dahil may lalabas na sasakyan, parang kotse. Tapos may lalaking nag-o-open ng gate na nakakap, polo na may t-shirt sa loob. Matataas yung pader na semento na walang pintura. Yung gate is medyo maliit kasi mas mataas yung pader na nakita ko sa vision ko. Weird, diba? Maaring nandun si Miss Catherine Camilon, as in warehouse na may pader tapos may gate sa gitna. Malaki yung bakuran sa loob kasi pwedeng magpark ng mga sasakyan. Then may warehouse na parang bahay. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Kung sino pa ang nasa katungkulan at alam ang batas, sila palang gumagawa ng masama. Yung mga taong aasahan mong unang gumawa ng mabuti, sila pa ang tunay na kriminal at walang puso. Hindi ko nila lahat pero karamihan. Walang lihim ng hindi mabubunyag. Kahit anong tago nila kung nasaan siya at kahit pagtakpan pa kung nasaan si Miss Catherine, lalabas at lalabas din ang totoo. Merong karma, hindi natutulog si Lord. Let's just pray na buhay pa siya. Same lang yan kay Jovelyn Galieno, nagkabit din sa Lespo. Wag naman sana matulad, na buto na lang nakita. Kung maari po, abolish na ang kapulisan, palitan ng bagong name, mag-create ng bagong members na dumaan sa tamang process. Walang luma, bago lahat. Masyadong nasira dahil sa criminals ng mga pulis, di na dapat pagkatiwalaan.